I'm sorry, Josh. Sambit ko. Huh? For what? Nagtataka niyang tanong. Sa mga nasabi ko sa pamilya mo. Galit ako noong birthday mo at hindi ko na masyadong napag-isipan mga lumabas sa bibig ko. Don't worry. May mali din naman sila noon kaya mo nasabi ang mga bagay na iyon tungkol sa kanila. Alam kong malayo ang loob sa'yo ni Mommy. Sa atara mo na naman. Sadya nang ganoon ang personality niya. Nasanay na siyang seryoso sa buhay dahil siya ang panganay. Si Isabel naman ay mahihiyain lang talaga. You may have mistaken her for us now. Si Dad, alam mo naman babaero siya kaya madalas siyang wala. Pero alam mo din siguro na gusto ka niya. Napatango ako sa huli niyang sinabi. Oo nga at ramdam kong hindi ako gusto ng pamilya ni Josh noon pero hindi din naman nila ako ipinagtabo yan. Ako ang kusang naglagay ng pader sa pagitan namin. Josh, susubukan kong harapin sila ulit. Mga minsan ay dali natin si John sa kanila. Saglit na natigilan si Josh sa sinabi ko. Mukhang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Are you sure? Paniniyak niya. Oo naman. Pamilya mo sila at hindi naman pwedeng habang buhay kong itago si John sa kanila. Okay. Nag-aalangan ang sagot niya. Maging siya ay tila hindi sigurado sa desisyon ko. Seryoso siyang nagmamaneho at kailalim ng iniisip. Marahil ay inaalala niya ang mga nasabi ko noon hinggil sa pamilya niya. Don't worry, Aliyah. This time, I won't let them hurt you. Napangiti ako sa sinabi niya. Kapag siya talaga ang nagsabi ay mabilis lang niya akong napapaniwala. Teka nga, saan ba tayo pupunta? Tanong ko. I've made a reservation for us at your favorite restaurant. Let's celebrate. Nakangiti niyang sabi sabay sulyap sa singsing na suot ko. Teka, hindi mo naman sinabi agad. Nakakahiya ang suot ko. Reklamo ko. Okay naman ang suot mo. Anya na saglit akong pinasadahan ng tingin. After all, you don't need your clothes after we eat. You only need to wear that ring, nothing else. Nakakaloko ang ngiti niya at ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi dahil sa sinabi niya. Gayon pa man ay hindi ako nagpatalo. Really? Malayo pa bang pupuntahan natin? Naiinip na ako. Pili ang tanong ko. Nangahamon din ang tingi pinukol ko sa kanya. Alam kong hindi niya inaasahan na sasabihin ko iyon kaya napataas ang kilay niya sa akin. Lagot ka sa akin mamaya. Anya na may pagbabantaan tono. Maging ang mga mata niya ay nagbabanta. Napigil ko ang paghinga nang biglang dumako ang kamay niya sa hita ko. Nakasuot lang ako ng simpleng dress kung kaya ramdam ko ang init ng palad niya. Agad ako napatuwid ng upo at kunot-noo siyang tiningnan. Siya naman ang nanunudyo ang mga mata ngayon. Josh! Napasigaw na ako nang gumapang pa ang kamay niyang pataas sa pagitan ng aking mga hita. I am aware of the desire that has begun to develop within me. Pilit kong inalis ang kamay niya sa pagkakahawak sa akin ngunit nagmatigas siya. Hanggang sa napatili na ako sa loob ng sasakyan. Bahala na kung may makarinig ba sa akin. Noon nga ako binitawan. Stop seducing me. Natatawa niyang sabi. I am not seducing you. Tanggi ko agad. I know that look. Hinahamon mo ko. Sagot niya. Natawa na lang ako dahil totoo naman ang sinabi niya. Natigil lang kami sa pag-aasara nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sinagot agad niya iyon at dahil connected sa speaker ng sasakyan ng cellphone niya, ay rinig ko ang magiging usapan nila ng kung sino man tumawag. Josh! Nakilala ko agad ang boss ng ate Ramona niya. Nagpapanik ang boses nito. Nagtatakang sunulyapan ko si Josh lalo na nang maulinigan ko ang mga pag-ibig ng ate Ramona niya. Maging siya ay agad na nabura ang ngiti. Yes, ate? What happened? Josh, we need you here. Si Daddy. Humahagulhol na si Ramona sa kabilang linya at bigla ang paglakas ng tahib ng aking dibdiba. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko. Sa ilang beses kami nagkaharap ay hindi ko siya kinakitaan ng kahinaan, ang ate ni Josh. Ngayon pa lang. Ate, calm down. Pupunta na ako. Asan ka ba? What happened? Ano nangyari kay Dad? Sunod-sunod na tanong ni Josh. Bakas na rin ang takot sa boss niya. Hindi ako makaimik at pigil ko ang hininga habang hinihintay ang sagot ni Ate Ramona. Josh, si Dad. Wala na siya. Wala na si Dad, Josh. Dapat ay nagsasaya kami ngayon ni Josh, ngunit sa halip ay nandito ang sasakyan namin sa tapat ng hotel kung saan natagpuan sa Tito Santiago na walang buhay. Stay here.
bilin sa akin ni Josh. Seeing his reaction breaks my heart. Alam ko nasasaktan siya ngayon. Oo, at galit siya sa ama pero walang anak ang maghahangad na mawala ang magulang. No, not him. Kahit pa hindi niya sabihin, I know he loves his dad with all his heart. Sama ko sa'yo. Pagpupumilit ko. No, just stay here. Matigas na sabi niya. Pero ayoko maiwan ditong mag-isa. Katwiran ko. Saglit siyang natigilan. Inilibot niya ang mga mata sa paligid at batid kong pinag-iisipan niya kung isasama ba niya ako sa loob ng hotel o hindi. Tiningnan ko din ang paligid. Mas lalo ako nakumbinsi na sumama sa kanya. Nagkakagulo ang mga tao sa labas. Namataan ko din ang sasakyan ng mga pulis at may press na rin na nakaabang. Are you sure? Nag-aalangan pa rin na tanong niya. Wakas ang pag-aalala sa mga mata niya. Yes. Lakas loob na sagot ko. Ayokong maiwan dito o mas tamang sabihin na ayoko siyang iwanan. Gusto kong manatili sa tabi niya. Narinig ko na lang ang paghugot niya ng malalim na hininga. Okay. Napipilitang sagot niya sa kainalalayan akong makababa ng sasakyan. Kay bilis ng tibok ng puso ko habang naglalakad kaming dalawa papalapit sa hotel. Kailangan ko lakasan ang loob. But the sight of the fog of reporters rushing toward us caused me to freeze in fear. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng hawak ni Josh sa kamay ko. Kabadong sinulyapan ko siya. Don't mind them. Bulong niya sa akin at bago pa ako makasagot ay sinalubong na kami ng sunod-sunod na tanong ng mga ito. Mabilis ang mga pulis at security personnel ng hotel sa pagsalubong sa amin. Ganoon din ang mga uniformadong lalaki na hindi ko alam kung staff ba ng hotel o tauhan nila Josh. Tinulungan nila kaming makarating sa loob ng hotel kung saan hindi na pinayagan ng mga reporters na makapasok. Ni isa sa tanong ng mga ito'y walang sinagot si Josh. Josh! Nalangunan ko ang ate Ramona ni Josh na naglalakad palapit sa amin. Nangilid ang mga luha niya pagkakita sa kapatid. Wala na siyang ibang sinabi, basta niyakap niya ng mahigpit si Josh. Kasunod noon ay ang mga hikbi niya. Kilala ko siya na kalmado at matapang. But now, I can see how deeply the death of her father affected her. Wala na si Dad. Wala na si Daddy, Josh. Anya habang umiiyak. Ramdam ko ang sakit sa bawat salita niya. Maging ako'y tumulo ang luha habang pinagmamasdan silang magkapatid na magkayakap. Para bang sa isa't isa sila kumukuha ng lakas. Na sa pamamagitan ng yakap ay maiibsan ang sakit na nararamdaman nila. Bakit nagkaganito? Dapat sana'y masaya kami ngayon. Nasaan si Dad? Nasaan ang katawan niya? Narinig kong tanong ni Josh. Pilit niyang pinatatag ang boses kahit pa ipinagkakanulo siya ng kanyang mga mata. Hindi pa nila kinikibo. According to the investigator, the death scene must be preserved. Ang sabi nila ay baka nagpakamatay si Dad. Nagbaril sa sarili. Pumiyok na si Ramona habang nagkukwento. Muling bumalong ang mga luha niya. Ako man ay kinilabutan sa narinig. Josh, hindi gagawin ni Dad yun. I know he won't do that. Hindi ganun si Dad. Shh. I know, ate. Alam ko hindi gagawin ni Dad yun. Sagot ni Josh. Unti-unti kumakawalang emosyon na pilit niyang itinatago. The news that their father committed suicide only adds to their sorrow. Hindi madaling tanggapin na kinitil ni Tito Santiago ang sarili. Napansin kong pinagtitinginan na sila ng mga hotel staffs at ilan sa mga pulis. Hindi ko gusto ang mapanghusgang tinginan nila. Gusto ko sana silang protektahan ngunit hindi ko alam kung paano. Kakausapin ko lang ang mga pulis. Maya-maya ay sabi ni Josh. Naglakad na siyang palapit sa mga pulis at kinausap ang isa sa mga ito. Noon ko din namataan ang pagdating ni Henry. Humahango siya at bakas ang labis na pag-aalala sa muka. Where's Tito Santiago? Ano nangyari? Halos hinahapo na tanong niya kay Ate Ramona. He looked completely disoriented. Hindi naman magawang sumagot ni Ramona. Sa halip ay tinuro niya si Josh na noon ay kausap ng mga pulis. Agad naman tumakbo si Henry palapit sa mga ito. Nanghihinang naupo ako sa isa sa mga upuan na malapit sa akin. Para akong nasa isang panaginip, isang bangungot. Ang nagmamadaling kilos ng mga tao sa paligid namin, mga palihim na bulungan ng hotel staffs at mahinang usapan ng mga pulis. Lahat ito ay tila isang bangungot sa akin. Sana nga ay panaginip na lang ang lahat ng ito.
Gulong-gulong isip ko. May nagbigay sa akin ng pagkain pero hindi ko magawang galawin iyon. Ang mga mata ko'y nanatili kay Josh. I know he's in agony, but he doesn't have the opportunity to even mourn his father's death dahil siya ang humaharap sa lahat at naaawa ako habang pinagmamasdan siya ngayon. Ipinagpapasalamat ko na lang nakasama niya si Henry. Isa ito sa mga tumutulong sa kanya sapagkat ang ate Ramona niya ay tuluyan ng nilamon ng pagdadalamhati. Nandito lang siya sa tabi ko at tahimik na umiiyak. It's been 8 hours. This felt like the longest 8 hours of my life. Nanatili kami sa hotel at sumusunod sa mga sinasabi ng investigator until Tito Santiago's body was transported to the morgue. Sir, I know you're still in grief. But we need to know which service you prefer for your father's funeral. Untag kay Josh ng isang babae. Iniabot nito ang isang papel sa kanya. Napansin ko ang pagkalaglag ng balikat ni Josh habang mahigpit ang pagkakahawak sa papel. Makailang beses siyang napakurap habang nakatitig doon. Ganun pa man ay parang hindi niya naiintindihan ang mga nakasulat sa papel. Basta lang siyang nakatitig doon. Ako nang pipili. Salo sa kanya ni Henry. Kinuha niya ang papel buhat kay Josh. Ako nang bahala dito. Ako na rin ang bahala kay Ate Ramona. Puntahan mo na lang sina Tita Lucia at Isabel. Utos nito. Sinulyapan niya ako ngunit blanco ang kanyang muka. Hindi ko mawari kung galit ba siya sa akin o ano. Tumango lang si Josh. Iniwasan na niyang tingnan yung babaeng nagtanong sa kanya tungkol sa libing ni Tito Santiago. Sa halip ay ako ang binalingan niya. Tara na. Aya niya sa akin. Inabot niya ang kamay ko at naglakad na kaming palabas ng gusali habang nakasunod sa amin ang ilan sa mga tauhan niya. Iniwasan ko na rin tingnan si Henry. Pagdating sa labas ay saka ko lang napansin na nag-uumpisa ng dumilim. Sinulyapan ko si Josh. His face betrays his deepest feelings. Ni hindi ko alam kung nakakain ba siya ng tanghalian. Josh, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kaming patungo sa kanyang sasakyan. Sa mansyon. I'll talk to Mom and Isabel. Sagot niya. Napansin kong naghihintay na sa amin ang driver niya. Marahil ay pinasusunod ito ni Josh dito sa hotel. Okay lang ba? Bigla itanong niya. Oo naman. Mabilis na sagot ko. Batid kong hindi ito ang panahon para ungkatin pa ang sama ng loob ko sa pamilya niya. Nakakahiya na maging iyo na inaalala pa niya ngayong nasa kalagitnaan siya ng pagdadalamhati. Pagdating sa mansyon ay ramdam ko agad ang kakaibang kilos ng mga kasambahay nila Josh. Malungkot ang mga mata nila maging ang tingin ay pinupukol nila kay Josh. Marahil ay alam na nila ang balita at maging sila ay nagdadalamhati rin. Kuya! Salubong agad sa amin ni Isabel pagkapasok namin sa sala. Agad siyang yumakap kay Josh ng mahigpit. Hindi siya nagsasalita pero naririnig ko ang paghikbi niya. I can sense her anguish in her sobs. Nang tingnan ko si Josh ay parang dinudurog ang puso ko. Maulap ang mga mata niya. Gusto kong pawiin ang sakit na nararamdaman niya pero hindi ko alam kung paano at wala akong magawa. Nasa kwarto si Mommy. Ani Isabel matapos ang ilang minuto. Sinulyapan muna ako ni Josh at tumango lang ako. Hindi na ako sumama sa kanilang magkapatid na magtungo sila sa kwarto ng ina. Naupo na lang ako sa sofa habang naghihintay sa kanila. Pakiramdam ko'y napapagod ako ngunit ayaw magpahinga ng isip ko. Patuloy itong gumagana. Kaya rami ng mga tanong na tumatakbo sa isip ko. Matapos ang mahigit kalahating oras ay nakarinig ako ng mga yabag pababa ng hagdan. Nang sulipan ko ang gawin noon, inamataan ko sila Josh at Isabel kasama ang ina nila. Sinulyapan din ako ni Madam Lucia ngunit hindi tulad noon. Wala ang tapang sa kanyang mga mata. Her face is pale and her eyes are red from crying. Bakas ang pagkatalo at pagdadalamhati doon. Hindi ko malaman kung ano ang magiging reaksyon pagkakita sa kanya. Sa halip na takot ay awa ang nararamdaman ko sa ngayon. Buhat sa mukha ko ay dumako ang mga mata niya sa daliri ko. Batid kong napansin niya ang singsing na suot ko. So, you've already proposed? Walang buhay na tanong niya kay Josh. Labis kong ipinagtaka na yun ang unang bagay na itinanong niya. Yes, Mom. Tipid na sagot ni Josh. Bakas din ang pagtataka niya sa tanong ng ina. Sinulyapan niya ako na halata ang pag-aalala sa mga mata. Tipid ko lang siyang ninitian kahit pa maging ako'y natatakot sa maaaring sabihin ng mommy niya. Malungkot na ngumiti si Madam Lucia ngunit ang mga mata niya hindi nakatuon sa akin.
Nakamasid lang siya sa kawalan na para bang may inaalala siya sa nakaraan. I remember Santiago giving me that ring. Galing pa yun sa mommy niya. His parents are very happy with each other. Kaya akala ko'y matutulad kami sa kanila na magagawa kong mahalin ng tapat na Santiago. Pero hindi. Hanggang sa kahuli-hulihan ay hindi pa rin ako. Is he really that mad at me? Hindi siya nagpaalam ng maayos sa akin. Emosyonal na sambit niya. Mom. Umiiyak na pigil ni Isabel sa kanya. Niyakap niya ang ina. Tama na, please. Pakausap niya na noon ay hilam na ng luha ang mukha. Mahal na mahal ko ang daddy niyo. Pero hanggang sa huli, ipinamukha niya sa akin hindi ako. Namatay siyang hindi ako ang kasama. Bakas ang matinding sakit at sama ng loob ni Madam Lucia. Wala namang magawa sina Isabel at George, kundi yakapin na lang ito. Mom, inihintay na tayo nila at Ramona. Hinihintay ka na ni Dad. Ani Josh. Tumango lang si Madam Lucia. Kumala siya sa pagkakayakap ni Isabel. Sa ngayon ay napansin kong nagkaroon na muli ng tapang ang mga mata niya. Hindi katulad kanina na tila ay wala iyong buhay. Alam kong kailangan kong tatagan. Ipapahanda ko lang ang mga gamit ko. Anya. Akmang maglalakad siyang muli patungo sa hagdan nang huminto siya at nilingon ako. Gulat na napatitig ako sa kanya. Gustuhin ko magbawi ng tingin ay hindi ko magawa. Aliyah, could you please stay with us? Bigla ay pakiusap niya. Hindi ako nakasagot agad. Gusto niyang samahan ko sila. Salip ay sunod-sunod akong tumango. Tumango lang din siya saka umakyat ng hagdan patungo sa ikalawang palapag. Kasunod niya si Isabel na nagtungo din sa kanyang silid para kumuha ng ilang gamit. Sasama ka ba sa amin? Or would you rather rest here? Doon ka na lang sa kwarto ko. Baling sa akin ni Josh nang kami na lang dalawa ang natira sa sala. Sasama ako sa'yo. Mabilis na sagot ko. Pero baka napagod ka na. Hindi rin ako makapagpapahinga dito, Josh. Gusto ko itang samahan. Gusto ko ikasama mo ako lalo na ngayon. Alam kong wala akong maitutulong sa'yo at wala akong magagawa para alisin ang sakit na nararamdaman mo ngayon, pero gusto ko pa rin samahan ka. Pinakatitigan ko siya at naging malikot ang kanyang mga mata. Iniwasan niya akong tingnan. Then, he bit his lower lip so hard that his sobs were muffled. Aliyah. His voice broke. Alam ko sinusubukan lang niyang maging matatag at pinipigilan lang niya ang emosyon, pero kilala ko siya. Alam ko ang totoo niyang nararamdaman. Josh! Maging ako'y naiiyak na makita siyang masaktan. Sa pamilya ni Josh ay kay Tito Santiago ko lang naramdaman noon ang pagtanggap sa akin. Kaya maging ako ay hindi ko mapaniwalaan na sa isang iglap ay wala na siya. Akala ko ay magagawa ko pa silang ayusin ni Josh. Akala ko ay maipapakilala ko pa sa kanya si John ng maayos. I don't want you to see all of this. I mean, Dad committing suicide. Anya sa malungkot na boses. Hindi pa tapos ang investigasyon pero hindi pa rin ako makapaniwala. Ang gulo ng isip ko. Bakit niya nagawa yun? Ang sabi niya maghintay kami dahil isasalba niya ang Click It. Ano nangyari? Tanong niya. Seeing him in this state breaks my heart. Gusto kong umiyak pero ayaw lumabas na luha. Sobrang sakit and I'm still in denial. Dagdag niya habang nakatungo. Noon ko siya inabot at niyakap ng mahigpit. Yumugyog ang balikat niya at napansin ko na ang pagtulod ng luha niya. Naramdaman ko ang mainit na likidong nagbagsakan sa aking balikat. Wala na si Dad. He murmured, as if he was only now realizing what had happened. Na parang ngayon pa lang niya napagtanto na wala na talaga ang daddy niya. Sobrang sakit. Mariin akong pumikit at masinigpitan ko pa ang yakap sa kanya.
Ipinagdarasal ko na lang na sapat nang nandito ako at alam niyang hindi ko siya iiwan. Psst. I'm sorry. I am so sorry, Josh. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya para mapawi ang sakit na nararamdaman niya. Hindi ko na rin alam kung gaano kami katagal na magkayakap. Maya-maya ay kumala siya sa akin. Hindi mo lang alam pero ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin ngayon. Thank you, Aliyah. You don't have to do anything. Just stay by my side. Sambit niya. Sunod-sunod ang ginawa kong pagtango. Hindi ko siya iiwan. Alam ko ngayon niya ako higit na kailangan. Noon ko napansin si Madam Lucia na nasa puno ng hagdan at nakamasid sa amin. Pinagmasdan ko siya ngunit hindi ko mabasa kung anong tumatakbo sa isip niya. Magkakasama na kami nagtungo sa chapel kung saan nakaburol sa Tito Santiago. Magkasama kami ni Josh sa sasakyan habang nasa kabila naman si Isabel at ang Mommy Lucia niya. Nauna kaming dumating sa lugar at namataan ko agad ang ilang press na nandoon. Nailang man ay pilit ko iyong pinaglabanan. Ipinapaalala ko na lang sa sarili na nandito ko para kay Josh. Ngunit natigil ako sa paghakbang ng mamataan ng babaeng sumalubong sa amin. Josh, I heard what happened. Hindi ko mapigilang hindi pumunta dito. Napamaang ako kay Melody na noon ay titig na titig kay Josh. I noticed she had lost some weight. But what struck me the most was the worry and concern in her eyes as she stared at Josh. I know I shouldn't be feeling this way. I shouldn't be jealous, especially since I know we've hurt Melody as well. Kaya nanatili lang ako nakamasid kay Melody nang kausapin niya si Josh. Pilit kong pinaglabanan ang nararamdaman. I'll contact the best private investigator. I know. Dad recommended him. Ani Melody. Alam kong higit dapat ipagpasalamat na gusto niyang makatulong kay Josh. Yun ang kailangan namin sa ngayon kaya pilit kong iwinaksi ang nararamdaman. Melody, I really appreciate your help. But we already have an investigator. Josh, hindi mo alam kung sinong kaaway mo. I'm sorry kung nangihimasok ako but knowing Tito Santiago, hindi ako naniniwalang nagpakamatay siya. Putol na Melody sa sinasabi ni Josh. Baka sa matinding pag-aalala sa mga mata niya. Looking at her, it's clear she still has feelings for Josh. At hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Nanatili lang akong tahimik habang nakikinig sa usapan nila. Sa nalyapan ko si Josh na noon ay natahimik at matamang nag-iisip. Sinong private investigator ang tinutukoy mo? Maya-maya ay interesado ng tanong ni Josh. Ayoko man pero bigla akong nakaramdam ng panliliit. Pakiramdam ko ay wala man lang akong magawa para tulungan si Josh. Napansin kong sinulyapan ako ni Melody. Her stare is apologetic. Napansin ba niya ang reaksyon ko? Alam ba niya ang nararamdaman ko ngayon? Si Ross, ang sabi ni Daddy ay magaling siya. Bulong ni Melody. May kasama ng pakiusap ang tono niya. Kung ako masusunod ay nais kong tanggapin ni Josh ang tulong na iniaalok ni Melody. Kilala ko si Ross at tinawagan ko na siya kanina. Seryosong sagot ni Josh. Gulat na napatingin ako sa kanya. Ngayon ay nakikita ko na ang pagod sa mga mata niya. Malinaw na maging siya ay hindi naniniwalang nagpakamatay si Tito Santiago at hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kaba na aking nararamdaman. I see. Tipid na sagot ni Melody. Bakas ang panghihinayang sa mga mata niya bagamat pilit niya iyong ikinubli. Sige Josh, lalapitan ko lang sa Tita Lucia. Bigla ay paalam na niya. Tinapik niya si Josh sa balikat saka naglakad patungo sa gawin ni Madam Lucia at Isabel na noon ay kadarating lang. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay muli siyang tinawag ni Josh. Thank you. I really appreciate your help. Sambit niya. Gulat na sinulyapan muna ako ni Melody sa katipid ng ngumiti. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon. Nanatili lang akong nakamasid sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang marahang pagpisil ni Josh sa kamay kong hawak niya. Nang sulyapan ko siya'y nakatitig lang siya sa akin. Hindi ito ang oras para magpadala sa personal kong nararamdaman. Hindi man niya sabihin ay alam ko nag-aalala siya sa maaari kong isipin sa pagdating ni Melody dito. Kung kaya pilit akong umiti sa kanya para iparamdam sa kanyang nauunawaan ko ang lahat. Josh, may punto sa Melody. Ako man ay natatakot sa nangyari. Pag-amin ko,
Nabasa ko ang pagdaan ng takot at pag-aalala sa mga mata niya. Aliyah, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang totoong nangyari. Sagot niya. Bakas ang determinasyon at galit sa mga mata niya. Hindi ko mawari kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Nakatitig lang ako sa kanya nang marinig ko ang pagtawag sa kanya ng boses ng isang lalaki. Nang tingnan ko ang pinanggalingan noon ay namataan ko sa Alvaro na papalapit sa pwesto namin. Kasunod niya ay ang asawang si Mercedes at ang anak na si Sofia. Josh, I am deeply sorry for your loss. Sambit ni Alvaro habang nakipagkamay kay Josh. His eyes are cloudy and sad. Anyone can tell he is hurting inside. Regardless, he maintains his composure. Oh my gosh, Josh. I still can't believe what happened. Salubong naman ni Sofia kay Josh sabay yakap dito. Hindi niya ako tinapunan ng tingin na para bang hindi niya ako nakikita. Sanalipan ko din si Mercedes na noon ay walang atensyon sa amin. Lampas ang tingin niya sa amin at nakatitig lang siya sa unahan sa larawan ni Tito Santiago. Kapansin-pansin ang pananahimik niya at makasalungkot sa kanyang mga mata. Nang mapansin niyang pinagmamasdan ko siya, agad siyang nag-iwas ng tingin. Sa tingin ko ay wala siya sa mood para magtaray sa ngayon. Noon dumating si Madam Lucia na kasama ang ilan sa mga security personnel habang nakasunod sa kanya ang mga reporters. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad papalapit sa gawin namin. Napakatatag niyang tingnan. Namamaga ang mga mata niya dahil sa pang-iyak kanina, ngunit ngayon nakaharap niya ang mga kaibigan at ilang miyembro ng media ay hindi man lang siya nagpapakita ng kahinaan. Agad naman siyang sinalubong ni Alvaro at ito na ang nakipag-usap sa mga reporters. Nagpasalamat si Madam Lucia sa kanila at magkakasabay na kaming nagtungo sa funeral home's chapel. Sa paglalim ng gabi ay siya rin pagdagsa ng mga kaibigan at kasama sa negosyo ng pamilya ni Josh. Lahat sila ay nagpaabot ng pakikiramay. I fixed my gaze on the casket in front of me. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Parang kailan lang ay kausap namin si Tito Santiago. Masaya siyang malamang nagkaayos na kami ni Josh. At ang gusto niya ay mabigyan namin ng buo at masayang pamilya si John. Sa lahat ng taong kasama naming nagluluksa, ang labis kong kiniinisan ay ang presensya ni Sofia. Nakita niya sa Melody kanina ngunit hindi man lang nito binati ang babae. Para bang hindi na niya ito kilala at maging ako ay tila hangin lang sa kanya. Panay alapit at dikit niya kay Josh. Gusto ko nang pagdudahan ang intensyon niya sa pagpunta dito. Tulad ngayon, katabi ko si Josh sa upuan ngunit sa kabilang tabi niya nakaupo si Sofia. Panay ang kausap niya kay Josh at unti-unti na akong nakakaramdam ng inis. I remember when we were little, Tito Santiago used to pick flowers from your garden so you could give them to me. Naalala mo pa ba yun, Josh? Tanong ni Sofia kay Josh. Napansin ko din ang iritadong tingin ni Isabel sa kanya na noon ay nakaupo malapit sa amin. Yeah, I remember. Tipid na sagot ni Josh. Pagkuway ako ang binalingan niya. Nasabi mo na ba kay nanay ang nangyari? Tanong ni Josh na noon ay hindi na pinansin ang mga kwento ni Sofia. Oo, pupunta sila ni John dito bukas. Sagot ko. Nang sulyapan ko sa Sofia ay napansin ko ang pag-irap niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin. Mabuti't pumayag si nanay na dalhin dito si John. Sabihin mo sa kanila na ipasusundo ko sila para hindi na sila mahirapan sa biyahe. Sagot niya. Ngumiti siya dahilan para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Ngayon ko lang ulit siya nakitang ngumiti. At dahil iyon sa nalaman niyang paparating si John dito. Tuluyan ang nawala ang atensyon niya kay Sofia na noon ay nakasimangot na sa tabi ni Josh. Oo naman. Sasabihin ko kay nanay na ipasusundo mo sila. Sagot ko. Josh! Bigla ay tawag sa kanya ni Henry. Nandito si Mr. Tan. Pagbibigay alam nito saka sumulyap sa bungad ng chapel. Agad na tumayo si Josh. Pagkakita sa matandang lalaki na pumasok, nakukuha nito ang atensyon maging noong ibang negosyante na nandito. He seems to be one of the most important people in the business world. Excuse me, kakausapin ko lang si Mr. Tan. Baling niya sa akin. Agad naman akong tumango. Sinundan ko na lang siya ng tingin. Nang lapitan niya ang lalaking tinutukoy na si Mr. Tan. Napakunot ang noo ko na bigla ay tumayo din sa Sofia para sumunod kay Josh. Wala sa loob na naikuyom ko ang kamao. Nang bumaling ako sa mga usapan, sa tapat ko ay nakita ko si Melody na nakasunod din ng tingin kay Sofia. Pagkatapos ay
ako. Alam ko kung anong iniisip niya. Marahil ay napapansin din niya ang ginagawa ni Sofia na paglapit. Aliyah, can I talk to you? Gulat na napatitig ako sa kanya. Ano naman kaya ang pag-uusapan namin? Inilibot ko ang tingin sa paligid at napansin ko ang pamilya at ilan sa mga kamag-anak ni Josh na nakatingin sa amin. Alam ko sentro kaming dalawa ng atensyon sa ngayon. Gayunpaman ay batid ko ang lihim ng mga bulungan ng mga tao sa tuwing makikita sa Melody. Marahil ay nalaman na ng mga kamag-anak ni Josh ang nakaraan niya. Sure. Sa huli ay napapayag din niya ako. Ngumiti sa Melody at naglakad palabas kaya agad akong sumunod sa kanya. Nilampasan namin sa Josh na noon ay napakunot ang noo pagkakitang magkasunod kami ni Melody. Batid kong nagtataka siya ngunit hindi niya magawang iwan ang mga kausap.